Hello po, welcome po sa aming YouTube channel na Sat Your Day Vlogs dito sa Australia. Hello. Kami po yung Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Australia nung panahon ng pandemya. So ngayon Sunday, 5 PM na ng hapon, anong oras? 5:12 na ng hapon. Nandito tayo ulit sa Boronia Park. Maglalakad ulit tayo hanggang Eastwood nga. Hanggang Eastwood, hanggang next station. Malapit lang daw dito yung Eastwood eh. Ewan ko kung malapit nga ba, pero may dala kaming backup, may dala kami nung Opal card, yung EasyLink sa Singapore. Para pag napagod kami, sasakay no. Sasakay tayo. Para sure na may backup plan. So, lakarin natin hanggang Eastwood galing dito sa Epping. Tapos share ko sa inyo yung paligid. Pero as usual, mag-topic ulit tayo. Magbasa tayo ng isang comment na napili ko na maganda nating pag-usapan ngayong weekend. Yan ang bayan dito. Tahimik lang. Kasi Sunday. Ayan yung lalakarin pala namin. 1.7 kilometers. Mga 30 minutes walk. So, panigurado magte-train na tayo pabalik. Pero habang naglalakad tayo, nakakatawang maglakad dito kasi puro mga bahayan. Tapos yung iba, gantong oras, parang nasa bakuran sila. So yun lang yung maganda na pag may bahay tapos may bakuran, ano, parang may activity ka bang iba kumpara sa pag sa apartment tapos sa taas na floor ka, no? Gabi yan. Hindi yan gabi, iba yan. So basahin na natin yung questions habang naglalakad-lakad tayo. Yun yung ating pag-uusapan. Medyo mahaba-haba itong tanong, tapos may mga part na hindi ko masyadong naiintindihan, pero kukuhanin ko na lang yung thought ng tanong niya, tapos i-flash ko na rin dito sa screen yung mismong message niya. Ang tanong niya ay matanong ko lang po, kapag ba sumahod ako ng $80 per hour dyan, makakabili ba ako ng bahay dyan? Sabi niya, kasi ang aking problema, napakalaki pala ng tax dyan. Hindi ba't mapupunta lang pala sa tax ang aking sasahurin dyan. Hindi kagaya dito sa Pinas na kahit malaki ang tax, nakakatulong naman ako sa aking bayan. Kaya magsibisikleta na lang tayo. Huwag na tayong lumayo pa. Kasi mga dugong inchik na ang naghahari dito sa bansa natin. So yun yung kanyang tanong na mahaba na parang ang daming points na maganda nating pag-usapan. Pataas pala itong nilalakaran namin. Pero liliko na kami dyan sa kanto, pakaliwa. Pagod. Mukhang uulan pa, sana hindi. Yan, liko tayo dito sa Chesterfield, pakaliwa. Ang ganda ng mga bahay dito. Ayan, unang topic. Pag daw ba $80 ang per hour ang sweldo mo dito, ay makakabili ka ng bahay dito sa Australia. Ano sagot mo? Oo naman. Oo naman. Ako oo, tsaka depende. Una oo kasi sobrang taas na ng $80 per hour, diba? Magkano ka ba minimum ditong sahod per oras? 19 ba? Parang naging 20 na yata. Ayun, ganun kasi yung minimum na sweldo dito per oras. 19 or $20 per hour. So yung $80 per hour ay napakalaki ng sahod kung pagbabasihan mo yung minimum salary dito sa Australia, di ba? Oo. Tapos depende sa lifestyle mo kung paano mo gagastusin ang ganong kalaking sahod. So una, depende sa lifestyle mo kung paano ka gumastos ng $80 per oras mo na sahod. Kasi merong mga tao na talagang splurge, no? Yung yung magarbong mamuhay. Meron namang mga tao na simple lang. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung binibili mo. Yan. So, pangalawa, kung saang state mo gustong bumili. At kung nasa state ka naman, saang lugar mo gustong bumili? Sa city ba? O sa medyo malayo-layo na suburb para mas mura-mura? Pero kahit saan mang lugar, sa tingin ko, makakabili ka. No? Makakabili ka ng $80 per hour ang sweldo mo. Kasi, bakit ko nasabi? Kasi, nagjo-join kasi kami sa mga Facebook group dito sa Australia. Nakaka-inspire yung ibang mga bagets na yung edad nila wala pa silang 25 pero nakabili na sila ng bahay dito sa Australia. Kasi sinisipagan talaga nila, 'di ba? Okay. Makikita nyo yung iba nagtatrabaho sa mga Kmart, sa McDonald's kapag school break nila kasi may goal sila na makapag-ipon para makabili ng bahay. Meron akong pinapanood na nagva-vlog dito sa Australia.
lokal siya. Nakabili na siya ng bahay dito sa Australia sa edad na 24. Ang bata pa lang niya. Ano yun, inipon talaga niya yun sa kanyang small business. 'Di ba? So, kahit pa hindi $80 per hour ang sahod mo, kahit mababa lang yung sahod mo, kung goal mo talaga na bumili ng bahay at pag-ipunan mo yun, magagawa mo, no? Kaya nandito na tayo sa Eastwood Avenue, liliko na tayo pa kaliwa. Oo. At may pumapatak na ulan, sana hindi lumakas. Yan, so ituloy ko lang. So kung yung goal mo ay bumili ng bahay, kung kahit hindi man $80 per hour yung sahod mo, pwede dito sa Australia na kahit ilan ang kaya mong trabahuhin, 'di ba? Hangga't kaya ng katawan mo. Kung kaya mong magdalawang trabaho, okay lang dito, no? Gawin mo lang dito. O kaya kung pareho kayo ng asawa mong nagtatrabaho, edi mas madali kayong makakaipon pambili naman ng bahay. May patak-patak na ng ulan pero may nadaanan kami ditong bus stop. Check kaya natin kung may dadaan na bus makasakay. What do you think? O, diretso pa. Diretso pa, no? Yun na, ayan ako, pumatak nga. Naalala ko lang kasi baka wala tayong masilungan pag lumakas. Ayan, bus stop yan. Yung makikita nyo na yan. Meron ditong island ng ganda ng mga flowers pero nasa maling way kami. Kaya nandito kami sa ilalim ng puno. Yan, oh. Kasi umaambon. Pero yung next na point, kwento na lang natin habang tayo ay ayan, may bus pero pabalik. Ayun, oh. Gusto mo na? Ayun, oh, pabalik. Parating na bus. Pabalik. Kaso asa naman yung bus stop? Ayun, oh, 521 Terry Road. Yan, ang next naman na comment, sabi niya, ang laki daw ng tax dito sa Australia, tapos mapupunta lang pala sa tax yung sweldohin niya. Sabi pa niya na mas mabuti pa na sa Pinas ka na lang magbayad ng tax, makakatulong ka pa sa ating bayan. Totoo naman na malaki yung tax dito, di ba? Magkano nga ba yung tax dito? Depende sa sahod. Basta 30% yata yung Pinakamababa. pinakamababa. Oo, meron kasing mga bracket ng sahod na habang tumataas yung sahod mo, tumataas din yung tax na babayaran Same mo. lang din sa Pilipinas yung tax. Oo, parang ganun. Yung sahuran pala dito, maidugtong ko na din. Merong sahod na tuwing katapusan, may sahod naman na every 2 weeks. Ang tawag doon ay every fortnight. So iba-iba. Pero yung pagkaltas ng tax dito ay parang sa Pilipinas. Yung kada sahod mo kinakaltas na yung tax. Tapos magfa-file ka na lang ng income tax return. Unlike sa Singapore na pag sa Singapore, di ba, nakukuha mo ng buo yung sweldo mo. Tapos sa end of financial year, nagpa-file ka na ng tax. Doon ka nagbabayad ng tax, di ba? So yun yung pinagkaiba ng Singapore dito sa Australia. Tapos magkatulad naman ang sistema ng Australia at Pilipinas. Ayan, sumisinag na. Pero mabalik ko lang sa sinabing malaki ang tax dito at mapupunta lang naman pala sa tax yung sweldohin mo. Totoo. Pero actually, sa totoo lang, kapag pinagkukumpara namin yung sinasahod namin, yung naiipon na lang. Pag pinagkukumpara namin yung naiipon namin sa Singapore kumpara dito sa Australia, parang mas madami kaming naiipon dito kumpara sa Singapore, no? Kahit na mas malaki yung tax dito kesa sa Singapore. Kasi yung mga friends namin na nasa Singapore, yun din yung comment nila, sasabihin nila, ang laki naman ng tax dyan. Which is totoo, malaki yung tax dito. Pero sinasabi din namin sa kanila na hindi namin ma-explain kung bakit, pero mas madami kaming naiipon dito sa Australia kaysa sa Singapore. Siguro dahil iba na yung lifestyle mo dito, hindi ka na kain ng kain sa labas sa araw-araw. Hindi ka na masyadong shopping. Hindi ka na nagsha-shopping, na iba na yung mga kailangan mo, parang hindi mo na kailangan lagi na makiuso, no? 'Di ba? Parang mag-iiba yung lifestyle mo nga dito. Hindi pagka may lumabas na bagong shoes, aabangan mo. May iba talaga. Kaya siguro madali ding makaipon dito sa Australia kaysa doon sa Singapore.
Tsaka siguro nung nasa Singapore kasi kami, lagi kaming, pag may mga long weekend, may holiday, ta-travel na kung saang bansa na malapit, 'di ba? Dito kasi sa Australia, hindi ka laging nagta-travel overseas, pero kung gagala ka man within dito sa Australia, mura-mura naman yung nagagastos mo, kaya kahit papano na-enjoy mo, pero hindi napakalaki yung mga gastusin, 'di ba? Ayan, umabante na kami. May patak pa rin ng kaunting ulan, pero sumikat na yung araw, lumiwaliwanag na. So, malapit na kami. 7 minutes na lang, nandun na kami sa Eastwood. So, yung huling point naman ng kanyang comments, parang sabi niya, kaya magsibisikleta na lang tayo. Huwag na tayong lumayo pa. So, ibig sabihin, parang dito na lang tayo sa Pilipinas, huwag na lang tayong lumayo pa. Wala namang masama sa comment na magsibisikleta na lang tayo. Kanya-kanya naman kasi tayo ng goal, ng gusto, ng opinion, ng yung kakontentuhan, 'di ba? Pero again, katulad ng mga sinasabi namin sa mga nauna naming video, kung may chance na makapag-abroad, kung may chance na may mga gantong mga visa na pwedeng mag-apply, subukan nyo lang kung may chance, kasi wala namang mawawala kung susubukan. Mas may mawawala nga kung hindi nyo susubukan, eh. 'Di ba? Yeah. Mas may mawawala kung hindi mo itatry kaysa sa itry mo, tas kung hindi man maging successful, may matututunan ka pa rin sa pagtatry mo nung bagay na yun. Nandito na tayo sa MRT line, no? Hanapin natin yung MRT station. So, nandito na siguro tayo sa Eastwood area, no? Tapos, isa pa pala, yung huling point na gusto kong i-share is, kung sakali na gusto nyo mag-apply ng visa sa ibang bansa, mag-research lang kayo ng mag-research. Alamin nyo mabuti yung mga information na nasasagap nyo. Kasi minsan, pag kunwari nalaman natin, ay mataas yung tax dyan, magkukonclude na agad tayo na, di na wala na agad yung sahod natin. Yung ganun, di ba? Kasi, di ba, pagka mas madami tayong na-research, mas madami tayong alam, mas iba yung decision making natin. Mas may basis yung kung bakit tayo magde-decide na gawin o hindi gawin yung isang bagay, 'di ba? Tama. Kaya mag-research lang kayo ng as much kung sakaling may gusto kayong gawin. Hindi lang tungkol sa pag-apply ng visa, kung ano mang kailangan yung gawin. Mag-research lang kayo para mas madami kayong nalalaman na information tungkol sa bagay na yun. Okay din yung ganito, yung nagko-comment tapos malalaman nyo sa ibang vlog yung opinion ng mga tao na nandito na sa Australia, kunwari, ganun. Yan, so nandito na tayo sa Eastwood. Meron ditong park kaya to o parang Croquet Club? Croquet Club daw. Pero mukhang malapit na tayo sa MRT station. Ayan, so nandito na kami sa train station. Sana ay meron kaming na-share sa inyo na information o yung opinion lang namin tungkol sa mga bagay-bagay or mga comment din ng mga viewers namin. Salamat sa inyong pag-comment, salamat sa inyong pag-subscribe, at sana kung meron kayong opinion din sa topic na ito, please feel free to comment. At maraming salamat ulit sa panonood ninyo, sa pag-comment ninyo, sa pag-subscribe, pag-like. At kung meron kayong Facebook at Instagram, please follow our Facebook page at saka yung aming Instagram account. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi, stay safe, and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.